Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na nagmarcha na nga ang INZ at iba pang kababayan natin mga Pinoy laban nga sa malawak ng People's Power laban kay Kuting ng Norte. Dito nga natin makikita na talagang hindi na rin masikmura ng ating mga kababayang Pinoy ang ginagawa ni Kuting ng Norte sa bansang Pilipinas na kung tutuusin at pag-aaralan natin ay talagang ninanamnam na lamang ang pera ng kaban ng bayan na kung titignan natin ay wala itong nagawa. Maraming netizen ang nagsasabi na pawang kasinungalingan lamang ang sinasabi ni VP Inday Sara at nauutong araw ang taong bayan. Ngunit kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, sino nga ba talaga ang tunay na naglilingkod sa bayan? Sino nga ba talaga ang mga kurakot? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan. Panoorin niya natin ang buong detalye. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. The only thing necessary for evil to triumph is for good men to do nothing. Sa Tagalog po, ang tanging kailangan para magtagumpay ang kasamaan ay magsawalang kibo at walang gawin ang mabubuting tao. Maraming salamat po at magandang hapon po sa ating lahat. Napakinggan po natin ang mensahe ng Congressman Marcoleta at malinaw po na bagamat ang panawagan ng Iglesia ni Cristo ay para sa kapayapaan, nandyan din po ang kanilang pagtutol hindi lang doon sa impeachment ng VP Sara, kundi sa gawain ng Kongreso ngayon ang kapatid na na Arnel Tumanan para sa napakahalagang mensahe. Ang pamumulitika kesa yung bigyan ng solusyon ang problema ng bayan at nangunguna na nga dyan yung mataas na presyo ng bilihin, yung kakulangan ng trabaho at mababang sweldo. No? So, malinaw na malinaw po ang mensahe nila na ang kapayapaang tinutukoy po nila ay kapayapaan laban sa gulo sa politika na bunsod ng impeachment na sinusulong ng mga kalaban ng VP Duterte sa mababang kapulungan. Habang nagpupulong po ngayon, Prof. Ana, no, pumasok ang balita na sa Kamara de Representante ay diniklarang vacant at nasisante itong si Zaldico bilang chairman ng Committee on Appropriations. At itong ganitong hakbang po, ito ay para mabawasan ang galit ng taong bayan dito sa binaboy na 2025 national budget. Kaya lang ito po ay coming very late in the day dahil alam po natin na naisabatas na ang 2025 budget kung saan hindi po edukasyon ang pinakamalaking pinaglaanan ng pondo, kung hindi ang DPWH, kung saan dinoble po halos ng mga kongresista ang sarili nilang mga budget at kung saan ang maanumalyang akap na kontrolado ng mga congressman at mga senador ay binigyan ng pondo na 28 billion at kung saan binawasan nga ng 82 billion ang budget para sa retirement ng ating kasundaluhan at tinanggal pa yung 15 billion para sa AFP modernization. No? So malinaw po na yung panawagan talaga sa kapayapaan, bagamat hindi po sila nagsusulong ng Duterte, ay pagtutol doon sa mga ginagawa ng administrasyon para guluhin ang ating larangan ng politika. Malinaw na malinaw po yun. Prof. Ana, anong take mo doon sa talumpati at mensahe ni Congressman Marcoleta? Sa akin kasi lahat naman ng parts ng maraming salamat spokes. Sa akin kasi sa lahat naman ng sinabi ni Kong Marcoleta, lahat naman ng yun ay totoo, lalo na pagdating sa mga issues na kinaharap ng Pilipino tulad ng pagtaas ng mga bilihin at lalo na din dun sa nangyari na mga hearing ng TWADCOM or HUADCOM na ako rin actually almost all hearings I think I attended dun sa HUAD hearing na yon ng sa Congress na parang sa akin noon ang pakiramdam ko parang ano ba, wala na ba kayong ibang gagawin kung di ito i-prosecute nyo or
ipahiya nyo ang Vice President at even the former President at ang mga Pilipino tulad mo actually kasi you were one of those people na Yes. talagang habol ng Quadcom, di ba? Yung committee na yan, no? Oo, nag-appear ka din, di Oo, ba? warrant of arrest, no? Dahilan kahit hindi ako makauwi sa aking mga mahal sa buhay. Oh, pero na-aresto ka. The first one is you were Arresto detained. ko. Oo, Na-aresto ako ng isang araw at desidido sila na pahabain pa yung pag-aaresto ko dahil nga nasasaktan daw sila sa mga sinasabi ko sa labas ng Kongreso dahil nagsalita nga ako dun sa EDSA Friday na pagpupulong ng EDSA Friday group. No? Sa loob-loob ko naman, wala na kayong pakialam dun. Kahit anong sabihin ko sa labas ng Kongreso, walang disrespect yan. Yan ay bahagi na aking karapatan ng malayang pananalita. Tama ka doon. So, nung mga panahon na yun, at tama naman si Kong Marcoleta, kasi I'm not in the country, no? I'm in China right now. I'm studying, finishing. Pero alam mo, hindi ako makafocus sa pagsusulat ko ng thesis ko dahil almost twice a week or thrice a week nag-hearing sila. And I really have to follow and saka monitor kung ano mga pinag-uusapan. Kasi bilang isang Pilipino, it's an issue na dapat makialam ako. Kasi alam mo yun, kung ano ang mangyayari dyan sa mga pinag-uusapan nila, di makaka-apekto sa bansa. So almost every hearing, nandun ako, nakatutok, umaabot siya ng ilang oras, na parang bang iniisip ko noon, ano na ba? Wala na bang katapusan ito? Wala na ba sila ba ibang gagawin kung di mag-hearing, at saka atakihin ang mga Duterte? Ang daming kailangan gawin sa Pilipinas, ang dapat gawin ng mga mambabatas. Huwag nilang sayangin yung pera. Pero my God, that was really crazy. That was a dragging moment. Pero I don't know right now, parang kung tutuloy pa rin nila. On the other hand, isa pa sa mga nagustuhan ko, ang pinaka-impactful sa akin talaga na part ng speech ni Kong Marcoleta ay yung huli. Yung huli niyang sinabi. Yung sinabi niya na kapag walang gagawin ang mabubuting tao at marami na silang nakikitang kamalian sa kanilang bansa o sa sitwasyon man kung nasaan sila, mananalo talaga ang kasamaan or yung, the evil people out there. So, yun yung very important sa akin na, yun ang last statement niya, which is for me, the most important or summarizes everything. Kasi sa akin, tama it doesn't matter kung nasa gobyerno ka, it doesn't matter kung ano ang antas mo sa buhay, kung mataas ba ang pinag-aralan mo o eksakto lang, or bata ka man, matanda, lalaki, babae. Pero tama kung nakakakita na tayo ng hindi maganda at alam natin apektado tayo and the country is going down the drain, especially when you talk about political issues, economy, international relations, foreign policy, almost everything, peace and order, crime rate, and everything. Kung hindi ka makikialam at ikaw naman sa tingin mo mabuti kang tao at ang hangad mo lang ay para sa kabutihan ng bayan mo, definitely mananalo talaga ang masasamang tao or evil people, especially those in government. So sa akin, very important and very striking yung last statement na yun. At to be very frank and honest, spokesperson, yun lang din ang pinanghahawakan ko. Kaya I'm doing what I'm doing, I'm writing, I'm here, I'm speaking my mind, and I'm sharing in spirit, I'm with the National Rally for Peace of the INC. It's precisely because of that. Yung statement na panghuling statement ni Kong Marcoleta. Napaka-importante nun. At sana sa ating mga kababayan na narinig yun, may embrace natin siya at ma-internalize natin siya para maintindihan natin kung saan nanggagaling ang mga tulad namin ni Spokes Harry. Kasi kanina, tama si Professor Malutikia Ang dami ko ring nakikita sa sa Twitter ko, and even doon sa Facebook ko na ang daming troll na nagsasabi ang ingay-ingay nyo, no? Wala naman kayong pruweba sa mga pinagsasabi nyo. Ang dami, alam mo yun, yung mga kinikriticize, binabash tayo. Pero sa akin kasi, yun ang pinanghahawakan ko, yung last statement na yun. Which is, for every one of us, makaka-relate tayo doon kung talagang minamahal mo ang bayan mo. Kasi, I'll be very din sa ating mga kababayan. Kasi kanina ina-accuse din doon sa Twitter ko kasi may nag-a-accuse doon na bayaran kayo ng mga Duterte and all that or binabayaran kayo to bash the government and blah blah blah. Excuse me po, ni singkong kusing, ni sentimo, wala pong bayad, wala kaming nare-receive at wala din kaming hihingin ni singkong kusing. Kaya gusto ko lang i-address yung basher ko dyan sa Twitter. Diyos ko,
Sa tagal ko nang nagsusulat sa Manila Times, even ni 5, never akong humingi para lang magsulat ako. No, walang bayad yun. All for public service. Even itong ginagawa namin ni Spokes Harry, public service yan. Dahil totoo nga, kapag ang mga taong nakakapag-isip at nakakakita kung anong mga hindi maganda na sa bayan mo, kapag tumahimik ka, hindi lang ikaw ang apektado. Kanina sinabi din, pati kanununuan mo, yung mga anak-anakan mo, magsasuffer din talaga sila. Kasi ganun talaga yan. It's a chain of reaction, a chain of effect. So talagang very striking sa akin yung last na statement. Though the whole speech was very inspiring, the whole speech was very relevant to what's happening to the country. But for the last statement, for me, talagang tagus sa puso yun sa akin. Maraming salamat. At ibig sabihin talaga, iiral ang mga gawain ng mga hindi magaganda ang mga budhi kung mga mabubuting budhi ay walang gagawin. No? So wag nating hayaan na magtagumpay ang mga masasamang budhi. Meron tayong kasama ngayon, hindi ko mabasa kung sino yung yes, folks. See, ang kasama po natin ngayon ay isa ring famous na political blogger na si Maricar Serrano. Maricar, are you ready? You have the floor. Your honor! Yes, I'm here. Hi, Miss Ana. Hi, Papi Harry. Finally. Ay, nako, salamat at safe ka, Harry. And Miss Ana, it's been a while since I really wanted to be connected with you. Maraming salamat sa ginawa niyo today. And of course, salamat sa suporta niyo pa rin sa mga Dutertes. Alam niyo naman ako, kilala ako. Actually, hindi ako famous, notorious ako, Miss Ana. Hindi naman. Ako notorious PDS. Pinabasa ko, no? Oo, ikaw ay superstar sa aming mundo. Pero Maricar, narinig natin ang mensahe ni Marcoleta at binigyang linaw niya, no, na kapag sinabi ng Iglesia ni Cristo na sila isa para sa kapayapaan, ibig sabihin niyan, ayaw nila yung mga nanggugulo sa larangan ng politika at kinukonsidera nila na panggugulo sa ating lipunan yung sinusulong na impeachment, no, at yung mga investigasyon ng WAD Committee at ng Committee on Good Government sa mababang kapulungan. Your take, Maricar? Correct. Yes, actually, yes, I completely agree with that because katulad nga nung una nilang statement, and this is ito yung preamble nila prior to this rally. Ang sinabi nila yeah, we are echoing with the president. You know, I don't know, pero sa akin kasi napakagandang sarcasm nun. We are echoing with the president na na hindi kami pabor sa sa impeachment. And kasi naman, nakakahiya naman talaga. Sa totoo lang, kung kakargahan nila yung impeachment, nakita ba natin lahat yung articles of impeachment? It's disgusting. I'm pretty certain malakas din ang tawa ni Papi Harry nung Papi Harry Roque nung nabasa niya yung articles of impeachment. Naging ground for impeachment. Yeah, it's a fiasco. I don't even know kung anong klase. Pasensya ka na, Leila Banana, pero nakakahiya talaga. Yung listahan, yung articles niya, no, for you to even allow yourself to be identified with such a fiasco of an impeachment article, it's just abysmal, no. Puro nakakatawa. Newspaper clippings la karamihan. Yun na nga, nakakatawa. Mukhang mukhang chani lang nila sa mga comments ng mga trolls. Yung kinuha nila, it's really disgusting. Pero anyway, Papi Harry, no, Miss Ana, if there's one thing that I need to point out today is yung, kasi may grassroots ang ang pinaka forte ko, no, nakikipag-usap talaga ako sa mga tao. If there's one sentiment of the INC that I really want to put out there, ang pinakamalaki na sentimiento ng mga kapatid natin sa INC, kaya sila sumali sa rally na to, is yung problema din nila sa droga, sa paglaganap ng droga. No? They are preventing, and trying to stop the proliferation of drugs, yung influence of drugs sa kanilang mga kabataan. Siyempre naman, napakadami na ng apektado right now. Across the country, all regions meron. And it is at an alarming rate, and it is really starting to become a serious problem. Alam niyo naman natin pare-pareho ang iglesia, grassroots din yan sila .
Oo. Alala nyo ng pandemya, di ba, napakadami nilang tinulungan sa grassroots levels. So alam din nila, ramdam din nila yung grassroots problems pagdating sa droga. And I really think that one of the biggest reasons for our mga kapatid sa INC, no? I'm not one, but let's just call them that way because mga kapatid natin sila. So yeah, yun ang isa sa mga initial reasons why a lot of the INC members actually joined in today. And Maricar, it's, oo. yes sir. Alas 6 pa sila nagsimula magtipon-tipon, yung iba diyan na nga natulog sa luneta, no? Pero 3 hanggang o'clock ngayon wala tayong naririnig sa kahit kanino sa administrasyon, no? Ang Mm. tanging narinig lang natin ay siguro para mabawasan ang galit ng taong bayan ay tinanggal nila si Zaldico bilang chairman ng Committee on Appropriations. Tanggal nga ba? Parang okay, you're done with this, next ka naman. Parang ganun lang yung basa ko dun, Papi Hari. Hindi ako naniniwala na tatanggalan nila ng mini-me. Ako rin, parehas tayo, Sandy. Maricar. Ano lang yun, parang, okay, sige, tanggalin ka namin dyan, pero ilipat namin dito, ha? Pero i-declare natin kunyari. Yeah. Tapos na kasi yung budget, di ba? Tapos na yung napirmahan na, so wala na siyang purpose doon. Next purpose naman. Ganun yung tingin ko dyan, Paps. And also, ang tingin ko din is they are trying to I don't know, palusot or pasiklab ek lang nila na, oh, we're doing something about this, ha. Yung mga ayaw nyo, tinan nyo, oh, ginagawa namin ng paraan. And ang pinaka nakakatawa right now sa dami ng mga ng mga pa-press release nila today dahil dinedma nila itong rally na to. Walang mainstream media na nagko-cover nito na diligently, no? So, ang ginawa nila, yung pautot nila, na pinalabas nila na nakipag-usap si Bongbong kay Biden. Why? What the hell is that for? 1 week to go, wala na yung lolo na yon at baka nga hindi nga kilala. Sinong ka-meeting niya? Parang si Zaldico, miski tinanggal nila, wala na namang budget na tatalakayin itong Committee Exactly. sa susunod na Kongreso na. Oo. Futile actions one after the other today. By the way, as folks at Maricar, ang alam ko na reliable source, hindi naman ata natuloy yung meeting kay Biden na cancel daw. Kaya nga nawalan sila ng nawalan silang kumbaga pang sapong dito sa nangyayari ngayon sa bansa natin. O kasi na-cancel daw eh. Sabi sa akin ng reliable source, ha? Oo. Oh my gosh. Well, sabi nga, alam mo sa totoo lang, yung mga kumukontra sa akin na ang redlawan is not a real redlawan. Talagang dilawan tong mga pulahan na to. Kasi parehong-pareho, yung lahat na ginagawa nila fits to a T doon sa motto netong si, I forget her name, ito si Loida Lewis ba yun or something? It doesn't have to be true, it just has to look like it. So, seriously, this is insane, ano? Whenever we look at them, whenever they do something and we watch them, it's almost like watching a toddler hide behind a transparent door. Parang ganyan yung ginagawa. They're so stupid. And minsan nga iniisip ko yung mga Talyanista, ay kaway-kaway nga po pala sa mga kabobohan nyo, no? Yung mga tanga... Diba? Kasi totoo lang nakakatanga. How low is your IQ level for you to still support this administration? Lagi ko nga sinasabi, whatever it is that the entire country is suffering from right now, kasama criminality, damay kayo, ang tanga-tanga nyo, really hindi kayo nahihirapan doon sa presyo ng bilihin, so walang katapusan na pagtaas ng presyo ng mga services, 'di ba? Ng mga basic services ng gobyerno. Walang mapuntahan ang sahod nyo dahil di naman tinataas yung sahod eh. Di ba sa totoo lang di naman tinataas yung sahod at tumataas na yung presyo ng mga bilihin. So, I don't know, mga Talyanista, concerned kami sa mental health nyo, no? Mga engot kayo. At oo, and sa totoo lang, pinagtatawanan namin kayo, yun nga lang, mga bingi kayo diyan sa pulburon
ano tawag dito, pulburon laced na mga dakdak at yaw-yaw ng mga sinusuportahan ninyo, kaya hindi nyo naririnig yung tawa namin. But trust us, we are laughing at you, not with Maricar, you. ano sa tingin mo? Didinggin ba ng Kongreso at ng gobyerno ang panawagan ng Iglesia ni Cristo, lalong-lalo na yung pagpigil sa impeachment at pagpigil sa gawain ng Kongreso na wala namang kinalaman sa problema ng bayan? Kung yung didinggin, malabo yan. Kasi nga, di ba, kaninang umaga, ang aga-aga pa lang, pinadaldal na kaagad nila si Franz Castro. Sabi pa niya, hindi naman yan, support sa sa government, kay Inday naman yan. So, I think doon na lang natin i-claim yon, Papi. Huwag na lang natin silang asahan na makikinig sila sa atin kasi sila ang nagluto ng lahat ng ng eksena ng impeachment na yan. Now, if there is nothing we can do about that part because nandun pa rin ang manipulation ni Tambi sa loob ng Kongreso, mabuti pa siguro, i-claim natin yung sinasabi ni Leila de Lima at saka ni Franz Castro na itong pagtitipon na to is in support of Inday Sara. Mas maganda ng ganun. Huwag na natin silang pag-aksayahan ng panahon kasi kung makikinig tayo sa Kongreso natin, ay naku, magkilos na lang tayo sabay-sabay para ma-abolish ang mga animal. I Pero agree ano with sa tingin mo naman ang gagawin ng Iglesia at ng Sambayanan kung magbibigi-bingihan na naman itong mga administrasyon nito? I don't think that today is going to be the last day. And I hope hindi. Kung hindi man ngayon matapos ito dahil may kunwari, di ko alam, baka may kalendaryo yung sinusunod. Kunwari na lang. Di ba? Kunwari na lang, pag gano'n na lang ako kami sana. Ganyan na lang, di ba? So, kung hindi man ito matapos today, I think there will come a month. Am I giving it too much? There will come a month. Gusto ko na umuwi. Makababa. Ako din. Sabay tayo, Papi. Mukhang pareho tayo ng region na kinaroroonan right now eh. Nasa tabi ako ng mga camels. But anyway, ang lang, sigurado lang ako. Oo nga. Sigurado lang ako na itong nangyayari na to is not the end. Kasi may mga sarcastic dyan, na alam mo yung mga forever pessimists na gusto nila lahat ng bagay instant. Walang nakukuha ng maganda pag instant. Mas maganda yung developing and yung lumalala, nagnanaknak na yung galit ng mga tao. And this is just a preview. Bongbong Marcos, kung hindi ka nanonood, good luck sa buhay mo. Good luck talaga sa buhay mo. Yun eh. Oo. Panoorin mo at manood ka. Kaya lang baka mamaya kasi pag pinapanood niya, iniisip niya, nanonood siya ng Ant-Man. Di ba ang baliw na yan, mahilig doon sa Ant-Man, yun daw ang inspiration ng panonood niya ng pagtakbo niya sa office. Nanood kasi daw siya ng Ant-Man. Ewan ko lang, kasi di ba si Ant-Man magnanakaw yun. But anyway, baka antingin niya doon sa mga tao doon sa Luneta. Baka antingin niya sa tao sa Luneta, mga langgam lang din. So, I don't know, di ba, kung anong trip niya ngayon kasi di natin alam kung ilang sako ng pulburon ang tinira ng mama today because from what I heard sobra siyang stressed today. Yun lang. Sila actually hi Palaka, I hate you very much. Oo, kanina sabi si Maui na ito daw ay second wave ng protesta dahil yung unang wave ay mga ilang araw sa EDSA, no? So kailan ang tingin mong susunod na wave? Without looking at the calendar. Ay! Binawalan ako mag-calendar. Okay. Joke lang. Pero I think... May nagbibidahan lang. Oo nga, hindi. Pero I think ang pinakamalalang pwede nilang gawin dayain yung election, Papi. Oh, isa yun. Isa yun sa magiging catalyst. Another thing is, tingnan natin kasi nga may mga chismis na si 130 crates, chuchu. So, ngayon lang. Sabi ko later na. Marami pa, andito pa ako, broadcast pa kami.
Mamaya na. Tatlong araw na yun, actually. Yung, di ba, Miss Ana, 3 days ago kumalat. Yung chismis na may mga crates na silang binabalot, sinakarga na sa C-130. Tapos kanina naman, meron na daw di ba? Di ba? Alam mo yun, alam mo yun. Marami nakakarating. Marami. O Kaya sana nga sabi naman, ko sa'yo, magkakatuwa diba? na yan. Di ba? Meron naman tayong kasabihan na kapag may usok, may Oo, apoy. meron na Oo. mga kung Correct. saan for, Correct. you know. Yeah. Well, sabihin something natin, like- mangyari ang gusto natin at magkaroon ng tunay na pagbabago. Napakahirap naman ang gawain kung sino magte-take over ngayon. Ano ang tingin mo ang pinaka-importanting unang gagawin kung magkakaroon tayo ng pagbabago? Yung bagong leader, anong unang-unang dapat gawin? Abolish Congress para matanggal din yung tayo ano na yan. nagkakaisa dyan. Lahat tayo nagkakaisa dyan. No? Abolish Congress talaga para matanggal lahat yung mga insurgents na nandyan sa loob ng Congress. That's number 1. And crocodiles. Yeah. A lot. yun ang I think yun ang pinaka. Tapos number 2 siguro ang pinaka natin is yung i-sequester natin yung mga ninakaw. Kasi napaka-importante na ibalik yung yung kinuha nila, no. So every single thing that they stole from us, damay lahat. Total, ginawa na natin to dati. Ginawa na ng Pilipinas to dati. Gawin natin ulit. May pattern naman na meron na din namang And I'm sure alam ni Papi Harry kung paano yung naging yung ginawa ng dati, 'di ba, ng GOCC ba yun? PCGG, sorry. PCGG dati. Yan. Oo. May pattern naman na. Ano dapat gawin natin? Dapat may makukulong ngayon. Kasi nga ito hindi natin pinakulong ng unang na beses. Nakabalik. Bakit ka mabait? Bakit kulong? Pagpapakainin pa natin yan. Ano ba? Parang alam ko yung gusto mo. Parang meron din ako. Kapag sila Naalala niyo yung dating may mga common friends natin siya eh. Common friend natin siya. Tapos noong kampanya, dinala niya yung mga magsasaka, yung mga mangingisda, yung mga nandoon sa nasa grassroots ng mga leaders, dinala nitong common friend nating tatlo. Hindi ko na sasabihin yung pangalan, pero I love you, girl. I love you. Kilala mo sarili mo. So, dinala niya doon sa headquarters sa Mandaluyong itong mga group leaders. Tapos ang sabi daw ni Manang Mangga, ba't ang dami-dami mong dinala, papakainin pa natin yan. Well, eto rin ang dapat nating sabihin sa kanila. Ba't pa natin sila ikukulong, tapos papakainin pa natin yan? Sayang ang buwis. Sayang pera. Sayang, marami pang mapupuntahan yan. Pwede pang panglinis sana ng di ba, ng mga poste ng LRT, MRT, ganyan. Yung pang di ba, sayang talaga yung pakain. Well, anyway, sinong pagkakatiwalaan natin na gagawa ng batas kung ma-abolish natin ng Congress? So, katandya ka naman Ba't kami matatakot? Andyan ka pala. Bagay sa totoo lang, Andiyan meron ka kaya? mga center, na pinupondohan natin, yan ang trabaho nila, dapat gumawa sila ng batas, yan, wala pang well, it's good if they will be abolished. Dapat siguro talaga na magmakaawa tayo ngayon sa ating mga sa mga military natin. Tulungan nyo kami. Nakikita nyo naman po na lahat kami ngayon, nakikita ninyo, maraming naglabasan ng mga tao para sumuporta dito. Dahil matagal na nagtatanong mga tao, who will lead us in this? We want to air our sentiments, but who will lead us? Binigyan tayo ng avenue ng mga Iglesia ni Cristo members. Maraming salamat sa pamunuan. At binibigyan nyo kami ng avenue. And we can actually be here with you as well next time